Ang mapaglarong ngiti ng Sanina ni Jubilin Puglias. Ang ngiti ay isa sa mga mababalang makikita natin mula sa mukha ng isang tao. Mga mapurang labing humubis arko. Sa bawat pagkakataong magkakausap kami at ang mga matang nagpapahayag ng mga aya-aya at masayang karanasan na tila nag-uutos sa aking mga labi. Nagantihan din ito ng matatamis na ngiti. Ngunit sa likod pala ng nakakahawang ngiti, ito ay may kumukubling kalungkutan at hirapan na naman ang aking ina. Sa magbungad pa lamang, sa pintong binabalutan ng pitong tinta ng aming tahanan, ay masilayan na ito ang aming sala. Sa gitna nito ay naroon nakapwesto ang malaking telebisyong pinaliliran ng tatlong malaking sofa. Ito ang lugar sa loob ng aming bahay kung saan kami ay sama-samang nanonood at nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa amin sa buong araw. Musmus pa lamang ako na simula narinig ito ng aking mga tila. Sabi nito, simula pa lamang nang malaman niya, dinadala niya ang panganay na anak nila Papa ay labis na kagalakan na ang kanyang nadama. At labis pa itong nadagdagan ng kami ay sumunod pang mga anak ay ibiniyaan na kanyang ng Panginoon. Bakas sa mga matang nito, natunay ang bawat salitang kanyang sinasabi. Hindi lamang iyon, kundi marami pang ibang masasayang pangyayari ang ikinukwento sa amin na hindi ko lubos matandaan sapagkat ako'y napakabata pa ng mga panahon iyon. Sa loob ng ilang taon, simula nang ilawal ako na sinupumpunan ng aking ina. Kailan may hindi ko nadama na nagkakaroon kami ng kahit isa man lang na problema. Ito ay kadahilanan sa bawat pag-uwi namin magkakapatid mula sa aming pribadong paaralan ay sinasagutan kami ng isang babae mula sa malayo. Ay amin na natatanaw. Ito ay may tama lang angkat, medyo mataba, katawan na ikli ang mga buko na nagbibigay hugis sa kanyang mukha. Nakatayo sa tabi ng aming rangkahan ay may galak at ngiti sa kanyang mga labi. Sa mga pagbaba ng sasakyan, humahatid sundo ng amin ay magilos siyang lalaki upang halikan kami isa-isa sa aming mga lupa. At matapos ay sasabihan kami lakad papasok sa aming tahanan. Hindi mababakas ang mga mukha nito. Ang pagod resulta sa buong araw na paglilinis ng bahay. Akala ko maayos ang lahat. Akala ko walang problema. Akala ko kami ang pinaka-perfectong pamilya.
Ngunit sa likod ng ito ay isang maling akala lang pala. Isang beses nang mapaaga ang aking baboy, hindi ko inasahan ang aking padatnan. Papalapit pa lamang ako ng pinto. Narinig ko na ang pagulgol ng aking ina. Nababalutan ng tanong ang aking isipan. Hindi ko alam ang aking gagawin. Binuksan ko ang kahoy na umahadlang upang makita ko ang inagpis na dama ng aking. Bawat higpit, bawat batak ng mga luhang sumusimbilog ng kalungkutan. Dumadaloy sa mabuting pisngi nito ay isa rin ang bawat kirot na lalama ng aking puso. Halata ang aking mukha, ang pagkagulat na makita niya ko, dahil niya pinanasan ang likod sa aking mukha at muling pagkakataon ay nagkakaroon lamang hugis ang aking mga labi. Muling itong umiti na tila walang siyang sakit na nanama. Ngunit hindi maitatago ang kanyang bilog ang mga mata at tinagpis ng mga ito dahil ko nalaman ang balita na nagpabago sa aming buhay. Ilang taong napalaan ng marami niyang ito at ilang taon na din siyang nagpirusa dahil dito. Ni isang beses hindi pumasok ang aking isipan ang ganitong pangyayari sa aking buhay. Hindi sa bawat ngiti ibigay ng aming ina. Labis akong nasaktan sa mga oras na iyon. Kaya siya'y aking kinakain. Sa mga pangyayari na iyon ay natutauhan ako. Natutuhan ko na hindi lahat ngiti ay isa saya, hindi lahat ng tawa ay tuwa, at hindi lahat ng mga makikita ng ating mata ay totoo, sapagkat may pagkakataon na ang puso lamang ang makadama nito. Simula noon ay hindi na ako muling nagpalilang upang sa mga ngiti ipinapakita ng aking ina hanggang ngayon ay kinukubrin niya pa rin ang lungkot sa kanyang mga ngiti. Ngunit bago ako naniwala ulit, ay tinignan ko muna ito sa kanyang mga mata. Marahil ito ay kanyang lamang paraan upang patuloy ng maging matatag